Gasolina po. Gasolina. Good morning. Good morning. Good morning sa tropang Anyana. Ayan, bilog. Ang mahal pa naman ng gasolina ngayon. Di ba? Naubusan po kami ng gasolina. Gasolina kayo. Grabe. Grabe na ang presyo. Pero saan tayo magpapagas sa gasoline? Gasoline station. Ano lang talaga emergency. Bumili na lang ako ng bote-bote. Ay, yung susi. Wait lang. Teka lang teka. Bali mga karaos, good morning po. Araw po ng Huwebes. Bali March 12. Yan, kamusta po tayong lahat? Yan, welcome back po muli dito sa aming channel. So, ito, look. Yan, bago pumasok, meeting tayo. Yan, sila yung magpi-finish dun sa bahay sa Anyana, kaya magbi-meeting kami. Si Mot, kabago-bago sa atin, pero kung saan na napunta. Naikot niya na yung buong mga project. Okay na po tayo at nakapag-meeting na. So halos araw-araw po nagmi-meeting pagka finishing. So dito sa bahay. Ayan. Si Mot, kukuhaan ng Kuya Dindo, huwag mo kalimutan. Okay. Ingat. Ingat kayo. Thank you. Don, good morning pala. Si Adonis. Okay. Ayan na. Tara. Mga karaos, umpisa na po tayo. Start na tayo. Ayan, bali papunta po tayo sa hardware ngayon. Si po ang dala natin, si Avanza. Pagkatapos ko lang po dito sa hardware kay Ma'am Melanie, dediretso naman po tayo dito sa project natin sa phase 3. Si Kuya Rigor po ay pull out na po natin siya dun sa Anyana Beller East project. So dito na po siya magtatrabaho. So ang mga gagawin niya rito yung mga preparasyon po ng mga cabinet. Napakadami po nating cabinet po dito sa phase 3. So mga kasama niya rito si Louie at saka si Ricky. Yan tapos mga karohaws, meron akong ibabahagi sa inyo. Itong araw na to isa masaya tayo. Naalala niyo ba yung vlog natin nung linggo, nabanggit ko. So itong mga napundar natin para sa pangtrabaho, itong Avanza, fully paid po to. So wala tayong binabayaran na rito na monthly. Tapos yung sasakyan din natin na si Mulong, ang po siya, naka-schedule siya para ma-fully paid ngayong araw. Kaya syempre masayang masaya tayo kasi yung mga obligasyon natin, mga bayarin natin tuwing sasapit ang end of month, di na po natin siya, nababawasan. So syempre napakasarap po sa pakiramdam ng ganun, di ba? Bali mga karos, marami rin akong gustong sabihin sa inyo. At syempre sasabayan ko din po ng update. Kaya ito, enjoy watching mga karos. Papunta muna ako sa hardware, then babalik ako rito sa phase 3. Then babalik din po ako sa Anyana. Kasi sa Anyana magbibigay po tayo ng mga punch list, di ba? Pero nakapag-meeting na kami. Everyday na meeting ginagawa po namin talaga pagka finishing. So ngayon na nga lang yan nasasama sa vlog. Pero yung mga nakaraang mga dating project, so bago po umpisa, nagbi-meeting muna tayo ng mga workers kung nasaan po sila. So ayan, let's go. Bibili tayo ng mga pampreparasyon para sa mga cabinet. So hindi ko nagawa yung kahapon. So ngayon pa lang. So dapat nakapag na ako ron nakapag-imbak na ako ng materials doon. Medyo naging busy lang tayo sa Anyana. Tara. Okay na, kompleto na. Ayos na. Ha? Ayan, nandito na. Grabe. Thank you salamat. Okay, nandito na tayo kay Ma'am Melanie. At ito po yung mga materyales na dadalhin po natin sa phase 3. So ayan paintbrush. Ito. Tapos baby roller with handle at saka liha. 2 polytop galon. Tapos paint thinner at saka lacquer thinner. 4 na galon ng lacquer primer surfacer. Yan yung pinampa-primer natin sa kahoy. Tapos may clear gloss lacquer tayo at saka sanding sealer, lacquer flow. So kaya tayo meron ito. Meron kasing ilan sa mga pintuan doon ay nakabarnis, kagaya ng hamba at saka yung 2 pinto sa TV console. So ito po yung 120 at saka 10,900. Yan yung mga materyales. Let's go sa phase 3 tayo. Okay, dito na tayo. Binigyan tayo ng karton ni Ma'am Melanie. Yan na.
I-discuss ko sa iyo mamaya. Ayan na. Good morning pala Kuya Rigor. Tsaka kay Louie. Tsaka yung naka-plastic na yan, Louie. Tsaka itong isa nakakarton. So itong mga materyales na to. Hindi, pagbalikan na lang Anyana. Yan ang mga materyales na to ay para pa lang po yan sa mga sa mga kahoy. Yan, itatabi ko muna yung sasakyan dito. Saglit, tatabi ko lang yung sasakyan. Magandang araw nga pala kila client owner dito. Yan, good morning. Yan, ilang araw na lang po tayo sa Anyana Bel Air Project, Bel Air East Project. Tapos yung ibang tropa dito na po yun magpupunta. Bali itutuloy itong gate fence grills kasi nakuha na natin yung gusto ni client owner dito. Tapos si Kuya Rigor nandito na rin. So bibigyan niya ng mga preparasyon yung ating mga ginawang cabinet dito. Medyo madami kasi meron tayo ritong TV console. May TV console yan. Tapos may kasamang cabinet. May sa staircase below may storage. Tapos sa pinakalikod ng sofa meron din. Medyo madami pero wala na siyang bar counter. So yung mga materyales na binili natin, alalay lang po yan. So ibig sabihin may pagkakataon pa na magdagdag tayo. Kailangan nga ni Kuya Rigor ng masking tape at saka basahan. Yun nga lang, hindi available kay Ma'am Melanie. So pagka lumabas ako at babalik pa naman ako dito mamaya. So, ito na nga pala yung ginawa ni Ricky rito, yung bintana. So syempre, dadaan pa sa mga masilya yan. Tapos yun dito, halos sama. Magmamasilya na lang po uli rito. Tapos si Louie naman, yung sa floor area na yung ginagawa niya. So hindi pa available yung floor drain na in-order natin sa online. Yan, hintayin na lang natin yan pero kabisado na naman ni Louie yung mga kinakabit niya. So yung nga pala, yung dalawang pinto na to. Yan, gagamitan natin to ng varnish paint. So ang nito isa Duco. Yan, Duco varnish. Yan, Duco varnish po to. Tapos may mga prepared color na to na inasikaso na nila client. So ito po yun, yung 4 na galon na nakikita natin dito. Yan din naman, yan lang muna talaga pinabili natin. Ngayon kung sakali magkulang, meron na silang record dito sa Wilcon Kawit. So madali na yun, basta may record sila, sabihin lang po natin kung ano yung pintura. Tapos ito naman, babarnisin po ni Kuya Rigor to. So natural varnish to yung gagawin niya rito. Tapos ganyan yan. Yan lang yan. Hindi, ano siya, merong ilalagay dyan. May ilalagay dyan, kahoy. Kasi magiging sampayan kasi to. So parang rad, maglalagay, hindi pala kahoy, rad pala. Oo, yun. Yan ang disenyo niya. Tapos yung pintuan na binili dito, isa nang galing din to sa Wilcon. Bali, wood laminated to. Ang gagawin na lang ni Kuya Rigor, gagayain niya yung kulay nito para dito sa hamba. Tapos dito rin puro Duco. Yan, Duco po yung paint. So ang varnish lang natin itong hamba, tsaka yung dalawang tinutukoy ko na cabinet sa baba. Yung pintuan ng cabinet. Kaya pagbalik ko na lang ha. Basahan at tsaka Tape, boss. tape, masking tape. Tsaka yung pambuga, boss. Yung blower. Sige. Yan, dito na. Mas malapit na. Buksan yung pinto. Kanina? Saan yung blower? May ayaw bumukas, Dapat na demo ko sa inyo pero okay na, dito na kayo. Sila Jojo kabisado yun eh. Yan, dito na magtatrabaho si Kuya Rigor, mas malapit na sa bahay niya. Yan, uwian na si Kuya. Si Louie rin. Yan, gustong gusto talaga nila pag may tanggap kami rito sa Lumina kasi nakakauwi pa sila sa bahay nila. Yan, nakakapagpahinga pa sila ng mas maayos. Yun lang naman yung mga malalayo natin, yung Tansa Garden Premier Project at saka rito sa Anyana. Ayan mga karawas, yan lang po muna yung update. Babalik na lang ako sa iba pang mga kailangan ni Kuya Rigor. Yan, pupunta na tayo ng ngayon, ng bangko. Sikasuhin na po natin yung para kay Mulong. Diba? Tara. Bali mga karawas, bago tayo pumunta sa SM Tansa BDO, dumaan na muna ako rito. Yan, para mamaya pagbalik natin sa phase 3, dire-diretso tayo. Yan, kinuha natin tong air compressor. Yan, tapos isasabay ko na po to. Kapag okay na to, ibabalik ko na lang po rito. So ayun yung tropa. Sige ha.
Blower, nadala ko na rin. Okay na. Hindi ako nang bahala dyan, Log. Mag-iipit ako dyan. Ano pa? Wala na ba? Mga kailangan nyo. Pang-ipit. Ayun yung po mo, pang-ipit. Yung basura. Pakinabang niya. Sige, dito lang, Log. Para maiipit lang siya. Yan na. Tapos, syempre, sa punch list ko, hindi kasi masyado nakikita, pero pinatanggal ko yung isang tiles dito. Ayan, meron po siyang, may bungi po siya. Ayan. Yun ang sinilip ko to isa-isa. Yan, nakitaan ko ng bungi. Tapos may sobra naman po tayo niyan. Kaya okay lang na at least mapalitan kagad. Kaya Dindo, last, eto. Color black. Ito. Ito po, black. Ito? Oo. Itong buong to. Hindi, ito lang, yung canopy paikot. Ngayon, magkakaroon siya ng cutting dito. Hindi, yan lang po siya. Pati ilalim din na. Kasama ilalim. Pero pagdating dito wala na po. Hindi na po yan. Hindi ako. Yan dito magkakaroon ng cutting. Ilalim. Tapos ito gilid. Hanggang dito. Ayan. Tapos yun lang, ganun din. Papunta ron. Okay. Dito. Yan, magkakaroon ng cutting yan. Ating ganun. Pag ganun Pero alam mo, para sa akin, green na lang to eh. Oo, para hindi magkaroon ng cutting dyan, no? Mahahati pa. Dito lang tayo. Yun lang naman yung importante. Na gato kulay gray. Ilalim, okay. Sige, thank you eh. Pati ito ha, yung tile grout dito. Itim to. Ito ho. Yan. Yung highlights niya. Yan, okay na. Salamat ha. Primer. Wala na ba tayo? Latex? Ito lang huling pinabili namin eh. Mga anong oras mo kailangan niya kahit hapon? Kasi puro masilya ka naman. Oh, sige, yun na lang. Para mapatakan kasi. Oh, sige. Isabay niyo na lang sa isabay niyo sa pag break time niya. Sige. Okay. Ayan, bali nagbawas tayo ng tao rito. Then may bago rin naman tayong ipinasok. So, eto. Napaka-relax ah. Ano ba meron ngayon? Parang relax natin ah. Ang tahimik, no? Ganito masarap magtrabaho kasi sigurado maganda ang gawa nito pagka ganito. Oo, magmumukhang bahay na talaga to. Bahay na. At saka parang napansin ko wala na yata tayong gamit dito, kuya, no? Oo, ayan, no? Yung mga gamit nila sa opisina. Ayan, no? Gamit na talaga ng may-ari ito. Ayan na si Mot. Mot, bibili na lang nila, ha? Sige. Yan sa punch list, may mga nakita po kasi ako na dapat asikasuhin sa mga pader. Bukas nga pala ang update dito, sila Master Batang po. Magtatrabaho po sila rito. Yan ang update. Bali kakabit na yung screen door dito, yung mga mosquito screen, yan kakabit na. Mag-apply na rin po ng silicone sealant. Yung nag-comment nga po pala tungkol dito, hindi pa lang po talaga namin tinatanggal. So suporta lang po ito. Yung suporta kasi syempre under renovation, ang mga workers pabalik-balik po dyan. Pero syempre pag nandito na yung may-ari, ano na lang po yan, hindi naman po nangangahulugan bakit mayroong suporta dyan ay hindi matibay. So iniiwasan lang po natin na syempre magkaroon ng damage. Mas maganda ho talaga kung may paghahanda. So tatanggalin po yan. So hindi na muna kasi talaga namin tinanggal kasi may mga materialis kami na inaakit dyan. Scaffolding, syempre mga mabibigat yun. Plywood, yan, ginagamit na yung pampatong po dun sa bubong. Tapos syempre may mga nagkabit ng aircon dyan. Ayan. Tapos may hagdanan kami na mabigat na dinadala po namin dyan. Kaya suporta lang po yan. So doon sa nag-comment, ayun po yung ano dyan, yun ang sagot. Tapos ano pa, ito po Kuya Dindo, kasama po ito ha. Yung itim na yan sa ano yun. Oo, yun nga. Sige. Ayan na, walang kawala kay Epoy, pati yung trench drainage, no? Yung hindi na nakikita, nililinis pa. Yun, no? Kasi ang ganda na rin po ng tiles. Linis na lang po ito. Turn over natin. Ayan na, linis na lang. Tapos sa pagbalik nila Master Batang, ito pa. At saka ito pa. Kakaroon ng mga pintuan yan. Ito yung mga gamit. Ayan. Okay na po muna tayo rito. Maaga po yung update ko rito. Nakasikasuhin na po natin yung para dun sa
Suzuki Utility Caravan. Ay, shoutout nga pala kay Sir Alan na yun, yung foreigner. Siya po yung napanood nyo dito kahapon na nandito. Tiningnan niya po tong unit na to. Yan, at balak din po magpa-estimate. So paghahandaan niya po daw. Okay na tayo rito. Yan na. Tara. Time check, 10 AM. Sakto. Bukas na yung mall. Dito na tayo. Ayan, thank you Lord. Thank you. Yan, masaya tayo ngayon. Sino ba naman hindi magiging masaya, no? Mabawasan yung mga alalahanin natin at isa sa mga problema. So yung mga nagkakaltas sa atin, amortization, nabawasan. Diba? So eto na. Ayan, okay na po tayo. Maraming salamat uli kay Lord. At syempre mga karos, maraming salamat, di ba? So hindi na po natin papakita yung dokumento. So hindi naman kailangan ipakita rito sa vlog. So ayan, nabili ko nga pala si Mulong or nakuha natin. Bali syempre bank finance yun. Bali yung pinaka total unit cost niya is 747,000. Yan, 747,000. Mahanap ako ng angulo na maliwanag. So dito na lang. Ayan, 747,000. Tapos nag-down tayo ng malaki para mababa yung amortization cost, yung monthly niya. So nag-down ako na ng 190,000. Kaya ang binabayaran ko is 12,000 plus monthly. So imagine, no, 12,000 plus monthly ang kinakaltas sa atin or binabayaran natin monthly. So ngayon na full paid na po natin siya. Kaya kahit paano nabawas-bawasan po yung ating mga binabayaran. Ayan, maraming salamat kay Lord. Thank you. At maraming salamat din, shoutout kay Sir Manuel Baliton sa naging agent ko. Sa mga gustong kumuha sa Suzuki Company, isa to sa mga trusted at saka magaling na agent. So hindi ka na po pahihirapan. So wala ka na masyadong aasikasuhin, siya na pong bahala. At syempre maraming salamat din sa video kasi 3 bangko yon pero na-approve tayo sa video. Yan, maraming salamat. So ayan mga karoho, sa ano po tayo, mag-update tayo. So babalik tayo ng phase 3. Bibili lang ako ng basahan at saka ng masking tape. Tara. Dumaan muna tayo ng hardware bago tayo bumalik sa phase 3. Ito mga basahan. Bali 3 bundle lang muna kasi malalaki naman eh. Tapos masking tape 10. Yan, alalay lang muna. Yan. Tara. Kuya, yan po yung blower mo. Kaya mo yan? Kaya mo mag-isa yan? O siya. Sige. Landahan. Yan o. Kuya. Ay, sorry. Tsaka basahan. Ito, tsaka masking tape. Okay na. Yung extension mo, daling ko mamaya. Okay. Sa taas? Wala pa ba? Pero may source ng ano rin ah. May source ng kuryente rin. Oo. Maiksi pa naman yung ano ko. Hindi, si Louie. Alam ni Louie. Magdadala ako rito. Okay na, Louie. Thank you. So mga karos, balik trabaho tayo pagkatapos ng break time. Ayan, dito na tayo nag-break time sa Pansa Garden Premier Project. Meron akong 3 comment dito sa comment section na sinave natin. Kaya unti-unti nating sasagutin habang nagbablog tayo. So si Clint Cubs, ano daw yung pinaka-creepy na ginawa namin na unit? Medyo creepy daw. Actually hindi magandang ipaliwanag to sa vlog. Pero kung maalala nyo, yung kay Jamil to, yun dun sa project natin sa phase 6 na isang muta ko kung anong pangalan ng unit na yun. Basta sa may phase 6 may project tayo ron. Tapos sa may pinakadulo ng phase 6 Lumina Homes, kalimutan ko lang yung model unit ko, ano yung tawag. So bali yung mga pintuan doon kusang sumasara. Pero according naman po sa observation ko, malakas po kasi ang hangin doon. At saka yung mga bintana doon malalaki. So yun po. Ayaw nga ni Jamil magtrabaho mag-isa doon. Yan po yun. Okay, tapos meron din dito Maria, Regina, Diana. So hindi pala to hindi to tanong, bali shoutout sa kanya. Ang ganda ng comment. Maraming salamat po. Tapos meron din nakapag-comment dito na kung
na kung halimbawa materialis lang daw siya yung may-ari ng bahay, tapos materialis lang yung kanya, tapos kumuha siya ng mga manggagawa just in case daw ba na may nadisgrasya dun sa ipinagagawa niyang bahay, sino daw ba ang sasagot nun? Okay, ganito. Okay, sa isang construction team, kahit wala kayong kinuha na contractor, meron kayong makakausap dyan. Siya yung parang pinaka-leader. Siyempre, cargo niya, yung mga tao niya, yung mga dinala niya ron, mga pinasok niya. Siyempre, may kukontrata sa inyo. Kunyari, ikaw may-ari, tapos magpapagawa ka ng bahay. Siyempre, merong kukontrata sa inyo. Kahit walang contractor, merong kakausap sa iyo, isang tao, at siya yung magsisilbing leader. Ngayon, hindi ako sigurado dito sa sagot ko kasi hindi naman natin kabisado yung talagang yung mga house rules or yung batas. Bali, sa nakikita ko, kung may aksidente tapos nangyari sa bahay nyo dahil nagpapagawa ka, hindi na issue rito kung labor materials or labor lang. So, ang sagot natin dyan, mas maganda sana may pakialam pa rin yung may-ari ng bahay. So, syempre, kailangan na sumuporta rin tayo, tulungan din natin once na merong nadisgrasya under dun sa renovation ng bahay niya. Pero kadalasan talaga sa mga kahit maliliit na kumpanya, malaking kumpanya, kailangan talaga yung safety. Tapos dito naman sa amin, syempre may contractor sila kagaya ko. Syempre cargo rin natin yung mga kasama natin. Kaya hindi rin tayo nagkukulang na magsabi sa kanila na lagi mag-ingat araw-araw. So ayun po, sana nakatulong. So yung sagot na yon is according na sa experience ko. Diba? Okay, meron pa isang tanong dito. Yung tungkol naman po sa PVC panel or wall-fluted panel. Paano daw ilalagay sa kisame na meron ng piping board? Yan, tara, sagutin natin. Okay. Magandang araw nga pala kila client owner. Bali yung tanong naman niya ay lagi na po natin na ipaliliwanag sa vlog. Ayun na. Bati muna. Rusty, morning. Good afternoon pala. Kaya Adonis, good afternoon. You know, kakabit na po pala ng end flashing dito. Yun ang ginagawa rito. Tapos doon may bubong na. Tapos yun nga, naka-piping board na. Then, yung na lang, yung gilid na lang po ng flashing ang ikakabit dito. Pero stainless din po yung ilalagay sa kabila. Sandy, good afternoon po. Kuya Boy, good afternoon po Kuya Boy. Kay Kuya Richard, good afternoon po Kuya Richard. You know, bali napalitadaan na pala ni Kuya Richard to. So ano na to, malapit na to sa final step. Tapos tinatanggal na po ni Kuya Richard yung sobra na tiles po rito. Yan, yun nandiyan sa pinaka gitna. Tapos syempre yung mga bungi pa ay pinaplasteringan na. Sige Kuya, pwede na. Dito ako sa taas. Si Master Bata nga pala pumunta rito kahapon. Ayan o, ikinabit na. Ayan yung bintana. So, kompleto na to. So, itong bintana na to ay galing po sa... Saan po ba galing to? Teka. Paano to bubuksan? Dito? Ayan, dito. Yan, galing po to sa likod. Yan. Nung ginagawa pa lang po namin yung extension ng bahay, may binakbak kami na pader dyan. So, ito yun. Ito po yun. Ito na yung ating bubong dito sa balcony. Yung flashing na lang po yan. Yun na lang ang kulang yan, tsaka ilaw. Siyempre yung overall paint. Tapos kahapon, ito yung pinaliliwanag ko kung bakit napamahal tayo sa pagbili po ng mga flashing. So ito kasi end flashing na to sa gilid. Tapos yung gutter natin hanggang doon lang sa dulo. So kailangan makoberan po namin yan hanggang doon sa dulo. Para naman po pag may pumasok na tubig or may pumasok na tubig dito, so hindi na po siya tatagos doon sa dulo. So ibig sabihin covered na to. Safe na yung dalawang span ng yero rito. So yan ang ginagawa nila Donis. Stainless po yan sa gilid. Pero pagdating doon colored na tayo capping sa dulo.
Ayan, bali habang nandito tayo, konting update lang, no? So sasagutin natin yung nag-comment. So ganito lang po yung kasimple. Yung wall fluted panel, pag binili nyo yun, may sarili po yung sukat. Ngayon, ang una nyo nga aalamin, kagaya nito, naka-piston board ceiling. Ang una nyo lang aalamin kung paano yung pagkakalatag ng metal framing. So paano siya nilatag? Meron kasing pag ganon, meron naman na pag ganyan. So syempre, ang mga panel, meron po ano yan, meron po yan sinusunod na framing. So pag yung mga panel na wall fluted panel, may sarili siyang framing. Kung ganito ang pagkakalatag mo, kailangan ng metal paring mo pag ganito. So kung ganito naman ang latag mo ng wall fluted panel, kailangan ng metal framing mo pag ganito naman. So ang diskarte lang doon, alamin mo lang kung ano yung distansya ng framing ng iyong existing ceiling. So saka mo siya ikakabit. So kasi ito kapag ganito pa lang, makikita mo pa kung saan po yung mga pamakuan niya. Yan, kita pa. So malalaman mo kung nasaan yung mga abang na metal paring. Pero kapag pagka na po yan, may pintura na, mahirap na malaman. So yun lang po yung una nyo aalamin. So kailangan doon sa unang gumawa ng ceiling, tapos may pintura na, pwede nyo pong alamin na kung paano yung pagkakalatag at paano yung distansya. So sa madaling salita, yung ganitong klaseng ceiling, pwede nyo pong lagyan ng wall fluted panel or WPC. Yan. So ayan, shoutout dun sa nag-comment. Madalas na rin namin ginagawa yun. Pag may nakita kami sa project tapos meron na existing ceiling, hindi na po namin yan tinatanggal. So kagaya nung sa Anyana, kapag hindi nyo naman po mahagilap na yung gumawa, pwede naman po magbaklas para makita yung loob, tapos ibabalik na lang. Total naman matatakloban yun dahil lalagyan naman ng wall fluted panel or PVC panel. So ayun po yung diskarte ron. Yeah. Okay, ito muna yung update dito sa Tansa Garden Premier Project. Ayan na. Bali mga karos, nandito na tayo sa bahay. At ito si Mulong. Yan, fully paid na po natin siya. So sana itong sasakyan na to ay magtagal po sa atin. At hindi po tayo bigyan ng problema. At hindi po tayo ipahamak. So alagaan natin to. Ang maganda po sa Suzuki, sila po mismo yung nagbibigay ng update palagi sa mga buyer nila ng sasakyan kung kailan po yung mga maintenance. So bukas na bukas may schedule tayo uli sa PMS dito sa Suzuki Kawit. Yan. Okay na to. Bali 6 months old simula nung mapunta siya sa atin. Kaya naman tayo nagano nito, biglaan nagkaroon nito kasi yung owner type jeep natin, ayaw naman natin yung pakawalan. Binenta natin yung kay Master Batang, pero naibenta naman ni Master Batang kay Sir Reg Vlog. Tapos ito kasi mas maganda to dahil yung gamit safe, at saka syempre may aircon na rin siya, at saka pagka umulan hindi ka mababasa. Yan, saka may storage, 'di ba? Kahit pa paano. Hindi lang pang trabaho, pang pamilya na rin. Pag may mga outing, yan magagamit natin 'to. Bali mga karohas, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Itong pinang down ko rito, naipon ko po sa 8 bahay na ginawa ko noong nakaraang taon. So dito natin nakuha yung pan-down niya. Tapos yung pambayad naman po ng full paid nito, naipon naman po natin ng 2 taon sa pagbablog, sa pag-YouTube. So yung sinasahod natin sa vlog ay nagkaroon naman po ng katuturan. So ito po yun. So ito, malaking kaginhawaan, nagagamit po namin sa logistics. Pagka yung tropa ay papasok sa trabaho, nagagamit natin to. Tapos syempre nagagamit din natin siya sa mobilization. Kaya ako mga Karohaus, muli nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang suporta.
Kung hindi dahil sa inyong pag-like, pag-comment at palaging panonood ng aming mga video tapos sinishare nyo, so ito po yung naging resulta. Utang ko po ang lahat sa inyo at syempre sa mga naging client namin. Hindi tayo magkakaroon ng vlogging kung wala tayong project. Hindi rin tayo magkakaroon nito kung wala rin pong naniniwala sa atin. So walang mga pumapasok na kliyente. Kaya mga ka-Rojas, sana nandyan lang kayo at palagi nyo pong suportahan itong channel na to. So kaya ako binayaran to na pinuli paid natin to dahil meron na naman tayong panibagong misyon sa buhay. So siguro yung nakita nyong bahay dun sa Fine View, yun naman yung pag-iipunan natin. Okay, see you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara.